Batiin na po natin ang ating mga kapatid ng isang mapagpalang umaga sa kaliwa at sa kanan. Sige po, magbatian po tayo. Hallelujah! Sabi ng Panginoon na huwag nating kaligtaan ang ganitong pagtitipon. Tayo'y magpapalakasan sa isa't isa. Hallelujah! Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang mga anak niya na nagsama-sama. Amen po ba? Kahit walang pera, sila ay maligaya. Sangayon ba kayo dyan? Amen! Bigyan natin ng masigatong palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Sa umagang ito mga kapatid, tayo po ay bubusugin ng Diyos sa kanyang mga salita. Ang ating pong topic sa umagang ito ay pinamagatang ko pong 7 iisa sa aklat ng Efeso. Yan. 7 iisa sa aklat ng Efeso. Basahin po natin ang Efeso chapter 4 verse 4 and 6. Ang sabi po, may iisang katawan at iisang espiritu. Tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Verse 5, tayo may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Sa verse 6, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat at nananatili sa lahat at gumagawa sa lahat. Amen! Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mabuting balita. 7 iisa sa aklat ng Efeso. Ang Diyos ay iisa, ngunit nakikilala sa 3 persona. Di po ba? Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Pero iisa sila. Isang Diyos sa 3 kapahayagan. Amen! Na makikita po natin sa Efeso chapter 1 verse 3, Efeso chapter 1 verse 10, Efeso chapter 1 verse 13. Diyos Ama, Diyos Jesucristo at Espiritu Santo. Ang tao, sa tao naman, ang tao ay isa, ngunit 3 ang bahagi. Ano yun? Ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, at ang ating katawan. Kumpos tayo ng 3, katawan, kaluluwa, at espiritu. Ang espiritu ng tao ang nakikipag-ugnayan sa espiritu ng Diyos. Yun, yung espiritu natin, yun ang nakikipag-ugnayan sa espiritu ng Diyos. Ang kaluluwa naman, ito yung tunay na ikaw. Kung sino ka. Ikaw si Juan, ikaw yun. Yun ang kaluluwa. Yung ating 5 senses, kung bakit tayo nakakaramdam, bakit tayo nakakaamoy, bakit tayo nakakakita, nakakaramdam, sapagkat tayo po ay may kaluluwa. Katawan. Ang katawan ay ang tirahan ng kaluluwa habang nabubuhay. Habang buhay tayo, nakatira dito ang kaluluwa. Kaya pag nalagot ng ating hininga, humihiwalay na ito. Diba? Ang espiritu natin babalik sa Diyos, ang kaluluwa, ito po yung buhay na walang hanggan. Na either buhay ng walang hanggan sa piling ng Diyos o buhay na walang hanggan sa impyerno. At iyon ay ibinibigay sa atin ng Panginoon na tayo ay ang pipili. Tayo ang pipili kung saan ang ating destinasyon. Hallelujah! Kaya pag tayo'y napahamak, huwag nating sisihin ang Diyos. Dahil binibigyan tayo ng karapatang pumili. Pinili natin yung masama. O di magtiis ka sa impyerno. Di ba? Kung pinili mo naman yung si Jesus, o di may buhay na walang hanggan ka. Amen ba? Hallelujah! Pag tayo'y namatay, ang ating espiritu ay babalik sa Diyos. Ang ating katawan ay mabubulok. Ang ating kaluluwa, yun ang may buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos o buhay na walang hanggan sa impyerno. At nasa atin na ang pagpili. Amen! Maraming iisa sa mga aklat ni Apostol Pablo. Diba? Ano yun? Sabi niya, mahalin ang isa't isa. Mag-ibigan sa isa't isa. Patawarin ang isa't isa. Magdamayan sa isa't isa. Magdala ng pasanin sa isa't isa. Marami. Ayan po yung sa aklat ni Apostol Pablo.
Ngayon, dito po tayo sa ating topic. Ito po yung panimula. Panimula lang po yun. Introduction, ika nga. Dito po tayo sa ating topic. Ano-ano ang 7 iisa sa aklat ng Efeso? Ito po, Roman number 1, iisang katawan. Iisang katawan. Ang iglesia, ito ang isang katawan ni Kristo. Tayo, ang tinawag na iglesia ay tayo. Sabi po dito, ang iisang katawan ay ang iglesia ng Panginoon. Sa makikita po natin sa Colossus chapter 1 verse 18. At ang ulo dito ay si Jesus. Si Jesus ang ulo ng iglesia. Kaya kung wala ang ulo, ang iglesia ay mamamatay. Amen ba? Kung baga sa katawan natin, kung walang ulo, mamamatay tayo. Meron na ba kayong nakitang taong buhay na may ulo? Di ba wala? Amen? Kaya mahalaga si Jesus sa kanyang iglesia. Ang iglesia, tulad ng sinabi ko kanina, tayo yun. Tinawag na katawan ni Kristo. At tayo yun. Ano ba ang mga pangalan ng iisang katawan? May mga pangalan ito. Iglesia ng Panginoong Hesus. Tinawag ito ng Iglesia ng Panginoong Hesus na makikita po natin sa Efeso chapter 1 verse 22. Sabi dito na ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng Iglesia. Siya ang ulo. Ano pa? Ano pa ang ibang katawagan? Sa katawan, ang pangalan ito po, tinawag din itong katawan ni Kristo na makikita po natin sa Efeso chapter 1 verse 23. Sabi po dito, ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Yan. Ano pang tawag sa kanya? Iisang bayan. Ipapaumin niyo mga kapatid kung hindi po nakalagay kasi kagabi wala pa yan eh. Ngayon lang na umaga ni Rasyan, kaya sa susunod na kayo babawi. Amen ba? Kaya wala dyan eh. Kasi oras na. Pangatlo, ano bang ibang tawag? Tinawag din itong iisang bayan na makikita po natin sa Efeso chapter 2 verse 15. Sabi dito, pinawalang bisa niya ang kautosang pawang ng mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang 2 bayan at maghari ang kapayapaan. Tinawag na isang bayan. Yan, di po ba nang mamatay siya sa krus, tayo ay pinalaya niya sa sumpa ng kautusan. Ang nanalig kay Jesus, maging Hudyo man o Hentil, ay pinagkaisa niya. Pinagkaisa na. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng 2 bayan. Kapwa pinambalik sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan. Kaya naging isang bayan tayo. Yun, nung mamatay siya, naging dahilan ng pagkakasundo ng mga tao. Ipinagkasundo tayo ng Panginoong Hesus sa ating Diyos at ipinagkasundo tayo. Yung mga panahon na yun, ang Hintil at Hudyo hindi nakakaintindihan. Pero dahil sa kamatayan ni Kristo, tayong mga Hintil na wala sa Diyos ay nagkaroon ng bahagi sa Diyos. Kung kaya tayo ay pinagkasundo at naghari ang kapayapaan. Sa Panginoong Hesus, wala nang pagkababahagi. Walang mayaman, walang mahirap. Walang bata o matanda. Walang may pinag-aralan o walang mangmang o may pinag-aralan. Sa Panginoong Hesus na tayo ay isa. Amen po ba mga kapatid? Di ba nangyayari sa atin? Tingnan niyo po, iisa tayo. Walang nagpapataasan. Walang may tapos ng college. Walang may grade 1 lang. Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon na ang lahat ng tao ay magkasundo-sundo at lahat tayo ay magkasundo rin sa Panginoon. Amen ba? Yung po yung katawan, iisang katawan. Ano pa po bang isang pangalan pa? Ito ay tinawag din na sambahayan ng Diyos. Tinawag din na sambahayan ng Diyos. Sa Efeso chapter 2 verse 19, sabi po dito, sa makatuwid hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Yun, hindi na tayo mga dayuhan. Kabilang na tayo sa isang sambahayan. Yun po yun. Kaya pag tinawag pong Iglesia ng Panginoon, katawan ni Kristo, iisang bayan,
ang ibig sabihin po yan ay katawan. Tayo. Hallelujah! Lahat ng Kristiyano ay kabilang sa isang katawan. Lahat tayo kabilang sa isang katawan na kung tawagin ay iglesia. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12 and 13, ang sabi po, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Kita mo? Bagamat iba't ibang bahagi, pero iisa pa rin katawan. Yun ang tawag dito sa iglesia. Iisang katawan. Iisang katawan tayo. At mapalad tayo mga kapatid. Dahil po tayo po ay nakasama sa isang ganitong pagtitipon. Sapagkat ang sabi po ng salita ng Diyos, tayo pagdating ng panahon, ang Panginoong Hesus ay babalik at kukunin tayo ang kanyang pakakasalan. We are the bride at siya ang bridegroom. Amen. Ngayon, kung wala tayo sa loob ng iglesia, kasama ka ba sa babalikan? Hindi po. Mahalaga po sa kanya ang iglesia. Hallelujah. Kaya mapalad tayo ay nakabilang sa isang katawan ni Kristo. Hallelujah. Mahal tayo ng Panginoong Hesus. Katunayan na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang iglesia. Hallelujah. Dahil ayaw niya na tayo ay mapahamak. Tayong lahat ay binautismuhan sa iisang espiritu. Kumbaga sa tinatawag na bahagi ng katawan, kumbaga sa katawan, tayo ang mata, tayo ang ilong, tayo ang paa. Kailangan sa isang iglesia, para maging malusog ang katawan, lahat tayo ay kumikilos. Amen ba? Huwag sabihin ng mata na hindi niya kailangan ng ilong. Subukan mo. Kung hindi mo kailangan ng ilong, makakapagsalamin ka ba? Di ba hindi? Lahat yung kailangan. Ganon din tayo mga kapatid. Huwag nating sabihin na, ay bata pa naman ako, kaya wala akong maitutulong. Lahat daw tayo ay binigyan ng gifts ng Panginoon upang sa ganon ay ating magamit sa kanyang iglesia. Kaya tayong tinawag dahil may papel tayong gagampanan. Amen ba? Sabi nga niya na huwag lang tayong, noong tayo'y sanggol pa sa ating pananampalataya, tayo'y pinagpapasensyahan. Kung tayo'y natatampo, dinadalaw ng pastor. Kung tayo'y hindi nakaka-attend, medyo binibisi-bisita pa. Yun ay dahil sanggol pa tayo, mga kapatid, sa pananampalataya. Eh ngayon, matanda na tayo. Huwag mo sabihin, matanda ka, naglalamping ka pa. Hallelujah! Amen. Kailangan po tayo ay lumalago na sa Panginoon. Di ba mga kapatid? Palagay ko kung lahat tayo ay kikilos, palagay ko hindi lang ito ang tao. Baka triple o may floor tayo. Amen ba? Kaya lang mukhang hindi tayo kumikilos eh. Mukhang sabi nga niya, sinusubuan lang tayo. O sige, nga. Dapat mga kapatid, kung ano po yung nalalaman natin, i-share na rin natin. Amen. I-share na rin natin sa ating mga kapatid, ating kaibigan, para kahit paano ay magamit po tayo ng Panginoon. Kaya ang sabi doon, tayong lahat ay bahagi sa katawan ni Kristo. Inilagay tayo sa iglesia dahil lahat tayo ay mayroong gagampanan tungkulin. Yan, upang ang katawan ni Kristo ay, ang iglesia ito ay maging malusog. Naglagay ang Diyos sa iglesia ng mga apostol, propeta, guro, ebangelista at pastor. Naglagay din ng mga elders. Yan. Sabi dito, kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung panay tayo nga lamang ang katawan, paano ito makakaamoy? Kaya hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Tayong lahat ay iisang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Kailangan tayo mga kapatid ng isa't isa. Bawat isa sa atin ay kailangan. Kaya magtulungan po tayo. Amen po ba? Sa ngayon ba kayo mga kapatid? Sino ba dyan ang handang tumulong? Amen. Praise the Lord. Yan. Nandun po tayo sa katawan. Ito. Ang iglesia o katawan ni Kristo, ang ibig sabihin po nito ay pagtitipon o kapulungan ng mga taong tinawag para sa isang tanging layunin. Sa salitang Grego, ito'y tinawag na eklesia. Ibig sabihin ng eklesia,
tawagin mula sa. Mula sa, ibig sabihin may pinanggalingan. Tayo ay tinawag mula sa mga bagay sa sanlibutan upang mapakay Kristo. Yun pala ang ibig sabihin ng iglesia. Tayo ay tinawag mula sa kadiliman at inilipat sa kaliwanagan. Amen ba? Nung tayo nakipag-isa kay Kristo, tayo hiwala sa Diyos. Tayo nasa ilalim ng sumpa. Pero nung tayo ay tinanggap natin ang Panginoong Hesus, tayong nasa dilim ay inilipat sa liwanag. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano pa? Ang Iglesia Kristiyano ay tinawag ng Diyos na maging bayan niya. Yun. Tinawag tayo na maging bayan niya. Tingnan po natin sa sinabi po sa 1 Pedro chapter 2 verse 9 and 10 ang sabi po, datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilag-ilalas na kaliwanagan. Yun. Tayo'y hinango at inilipat tayo sa liwanag upang sa ganon tayo ay maging isang bansang hinirang niya. Tayo ang gagamitin ng maghahayag tayo sa mga bagay na kagilag-ilalas na ginawa ng Diyos. Amen ba? Amen ba mga kapatid? Amen. Tayo yun. Sa verse 10 sabi dito, dati-dati kayong hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon suma sa inyo ang Kanyang awa. Napakabuti, di ba? Di ba kayo nagagalak mga kapatid? Dati tayo pinagkaitan, ngayon may pinag-anuan tayo ng habag. Hallelujah! Roma number 2. Iisang Espiritu na walang iba ang banal na Espiritu. Hallelujah! Sa Efeso, ang Espiritu Santo ay kabilang sa banal na Trinidad. Yung tatlong personang sinabi ko kanina. Kabilang siya. Sabi dito, makikita po natin sa Matthew chapter 3 verse 16 and 17, sa Efeso chapter 2 verse 18. Ang sabi po dito, dahil kay Kristo tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Yun. May ginagampanan tungkulin ng Espiritu. Makakalapit tayo sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa Matthew 3:16 and 17, sabi dito, nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumaba sa kanya gaya ng isang kalapati, at ang isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Ibig sabihin mga kapatid, magkakasamang pirmi ang tatlo. Nang bautismuhan si Jesus sa ilog Jordan, bumaba ang anyong kalapati. Bumaba ang kalapati. At ang sabi ng isang tinig, iyan ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Nagsalita ang Ama. Amen ba? Tatlo sila. Amen. Ang Espiritu Santo ay maraming ginawa na at gagawin pa. Ano ba ang mga ito? Kumikilos ang Espiritu sa paglikha ng mundo. Sa paglikha ng mundo siya kumilos, na makikita po natin sa Genesis chapter 1 verse 2. Ano pa? Pinatutunayan ng Espiritu Santo sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Kung walang Espiritu Santo na nagpapakilala patungkol sa kasalanan, hindi alam ng tao na sila nagkakasala. Akala nila okay lang. Pero nung dumating ang Espiritu Santo, sabi doon, sinusumbatan niya ang tao. Hallelujah! Ipinakita niya sa tao na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan. Amen! Makikita po natin sa John chapter 16 verse 8. Ano ba ang gawain ng Espiritu Santo? Ipinanganak muli ng Espiritu ang Espiritu ng tao. Diba? Sa John 3:37, lahat ay kailangang ipanganak na muli. All must be born again. Hallelujah! Ano pa? Inilagay ng Espiritu ang Kristiyano sa isang katawan upang maging kabahagi. Na makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 13.
Ibig sabihin pala, ang Espiritu ang may kagagawan upang tayo ay mailapit sa kanyang katawan at tayo ay maging bahagi. Kung hindi pala tayo hinipo, kung hindi pala ang Espiritu Santo ang kumilos, wala tayo dito. Amen ba? Sabi dito, sa 1 Corinthians 12 and 13, ang sabi po, tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Amen! Ano pa ang gawain? Tinataka ng Espiritu Santo ang Kristiyano bilang kanyang hinirang na makikita po natin sa Efeso chapter 1 verse 13. Ipinagkaloob sa atin ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa atin. Marami palang gawain ang banal na Espiritu, kaya hindi pala natin dapat i-itsakwera lang talagang banal na Espiritu. Tulad nga ng naging topic ni Pastor Noel nung nakaraang linggo, tayo ay nasa banal na Espiritu. At ito ay parang kumbaga sa continuation lang. Ang dami palang ginagawa, kaya sabi ng Biblia na huwag natin pighatiin ang Espiritu Santo. Kita nyo, pag pinighati natin, wala na talaga, malulungkot na siya. At hindi siya kikilos sa ating buhay. Amen ba? Hallelujah! Ang Espiritu Santo, ang katibayan natin na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos. Yun, yung unang garantiya sa atin. Ipinauna niya ng Espiritu Santo na maging katibayan natin na makakamit natin ang pangako ng Diyos. Kumbaga sa anong may pauna na. Yan, ipinapauna ko ng banal na Espiritu na ang aking mga pangako sa inyo ay aking tutuparin. Hallelujah! Makikita po natin sa Efeso chapter 1 verse 14. Ano pa? Pinapatnubayan ng Espiritu Santo ang mga anak ng Diyos upang mapagtagumpayan natin ang mga gawa ng laman. Hallelujah! Kaya kung tayo Kristiyano at tayo'y nasa lumang buhay pa rin, mga gawa ng laman, mag-isip-isip tayo kung tayo ba talaga ay may tatak ng banal na Espiritu. Amen ba? Pag may tatak tayo ng banal na Espiritu, nasa atin ang Espiritong gumagabay sa atin, mapagtatagumpayan natin ang gawa ng laman. Amen ba? Mga gawa ng laman. Yung, kumbaga sa hindi pa kontento sa isa. Hallelujah! Kaya dapat tayong hihingi natin parati ang gabay niya. Nagpapatutuo ang Espiritu sa ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Na makikita natin sa Roma chapter 8 verse 16. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Makikita natin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay. Sa ating mga kahinaan, hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin. Yan, ibig sabihin siya ang namamagitan. Kaya huwag nating sabihin na, hindi nga ako sasama dyan sa prayer intercession na yan, sapagkat hindi ako marunong manalangin. Hindi po. Basta naririyan na lang tayo. Ibibigay na ng banal na Espiritu kung ano ang dapat nating ipanalangin. Huwag tayong mag-alala. Sabi nga niya na ibibigyan tayo ng karunungan at tayo ay gagabayan ng banal na Espiritu sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu ng katotohanan. At tayo nakakasiguro na hindi po tayo bibigyan ng Espiritu ng mga turong mali. Hallelujah! Siya ang namamagitan upang tayo'y makapanalangin ng gusto. Ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin sa lahat ng bagay at pawang katotohanan ang kanyang ituturo sapagkat siya ang Espiritu ng katotohanan na makikita po natin sa John chapter 14 verse 26. Ayan po mga kapatid, lahat po ng ating tinatalakay ay may basihan sa Biblia. Hindi po tayo nag-iimbento ng mga bagay-bagay lamang. Hallelujah! May mga verses po tayong pinanghahawakan. Ano pa? Ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob at tapang upang maipahayag natin ang salita ng Diyos na may kapangyarihan. Amen ba? Hallelujah! Kaya, ang banal na Espiritu ang tumutulong sa lahat ng bagay. Hindi po tayo makakapag-share ng salita ng Diyos, maging ako man. Hindi ko magagampanan ito kung wala ang gabay ng banal na Espiritu. Sapagkat ako, inaamin ko, ako'y walang karunungan. Wala akong karunungan. Ang itinuturo ko sa inyo ay karunungan ng Diyos. Amen. Hindi ko
ito karunungan sapagkat ako ay walang alam. Ang Diyos ay sagana sa karunungan. Hallelujah! Kaya nasabi, kung kayo'y kapos sa karunungan, kayo'y humingi sa akin, sapagkat ako'y saganang magbigay sa inyo. Amen ba? Sagana ang Diyos sa karunungan, at doon tayo hihingi pag tayo ay kinakapos ng kanyang karunungan. Nagbibigay tapang upang maipahayag ang salita ng buong tapang. Kung natatandaan po natin ang mga apostol po sa lumang tipan, sila po noon ay matatakutin, sila po noon ay mahiyain. Pero nung bumaba ang banal na espiritu sa kanila, nung araw ng Pentecostes, nung sila po ay nagtitipon sa isang kwarto sa upper room, bumaba ang banal na espiritu sa kanila, at nung matanggap nila ang banal na espiritu sa kanila, sa mga susunod na pagkakataon, sila ay nangaral. Nagkaroon sila ng tapang. Mga lugar-lugar kanilang pinupuntahan. Amen ba? Kaya tayo mga kapatid, upang tayo magkaroon din ng tapang na paipahayag ang mabuting balita, kailangan po tayo parati tayong puspos ng banal na espiritu ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Amen! Huwag po tayong kikilos sa sarili natin. Baka po tayo ipahiya ng Diyos. Hallelujah! Ano ba yung mga pangalan ng banal na espiritu? May mga tawag din dito eh. Ito po. Tinawag din itong Espiritu Santo sa Lucas chapter 11 verse 13. Espiritu ng Panginoon sa Isaiah 11:2. Tinawag din ang Espiritu ng Diyos na buhay. Yan, pag sinabing Espiritu ng Diyos na buhay, yung banal na Espiritu yan, 2 Corinthians chapter 3 verse 3. Tinawag din itong Espiritu ni Kristo sa Roma chapter 8 verse 9. Espiritu ng kabanalan sa Roma chapter 1 verse 4. Tinawag din itong Espiritu ng katotohanan sa John 14 verse 17. Tinawag din ito ng Espiritu ng buhay sa Roma chapter 8 verse 2. Amen! Iyan po yung mga pangalan ng banal na Espiritu. Hallelujah! Yun, nandun na tayo tapos na tayo sa dalawang iisa. Iisang katawan, tapos iisang Espiritu. Dadako tayo sa Roma number 3, iisang pag-asa. Oh, sino ba dito ang maraming pag-asa? Sino ba dito ang may maraming pag-asa? Pag-asang magka-boyfriend. Pag-asang magka-asawa. Oo, sabi niya, magiging siguro ako pag may asawa. Pero pag dumating ng asawa ay binububog siya. Pag-asa kaya yun? Amen! Ang pag-asa natin mga kapatid ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa Gawa, chapter 1, verse 10 and 11, ito po ay sinabi ng mga anghel. Ito ang mga nagsabi na babalik ang Panginoong Kristo. Sinabi ito ng mga anghel. Sinabi mismo ito ng Panginoong Hesus sa John 14, 1:3. Sinabi ni Juan sa 1 John 3:2. At sinabi rin ito ni Pablo sa Pilipos chapter 3 verse 20-21. Ito po yung mga nagpapatotoo na babalik talaga si Kristo. Nung wala pa po tayong pagkakilala sa ating Panginoong Hesus, nung tayo po ay nasa lumang buhay natin, na wala pa po tayo sa katotohanan, alam ko po na talagang tayo ang pag-asa natin ay sa mga bagay na ating nakikita. Makapagtapos lang ang aking anak ng engineer, gaganda na ang buhay namin. Yun ang pag-asa, yung makapunta lang sa abroad ang aking anak, talagang pag-asa namin, uunlad kami. Pagdating sa abroad namatay. Di wala. Pag nag-aaral, pag nakatapos lang, nag-asawa ka agad. Yun sa lumang buhay natin. Sa ating mga kursong natapos, doon tayo umaasa. Sa ating trabaho, magandang trabaho ko, maganda ang negosyo ko, doon tayo umaasa. Pero bumagsak ang negosyo. Di wala. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, huwag tayong umasa sa mga bagay na temporal. Lahat ng bagay sa mundo ay lilipas. Langit at lupa ay mapaparang, pero ang mananatili lamang ang kanyang salita. Amen! Ang Panginoon lamang ang mananatili magpakailanman. Lahat ng bagay ay lilisan. Kaya huwag po tayong umasa sa mga bagay na temporal.
ang pag-asa natin ay sa Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Ang langit at lupa ay mapaparang, pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. O di saan pa tayo? Di sa Diyos. Kung yan ba ang mananatili? O. Hallelujah! Ano ang ating mga inaasahan? Marami tayong dapat asahan. Ang sabi dito, ang pagiging matuwid ng Diyos. Sa Galatia chapter 5 verse 5. Yung pagiging matuwid ng Diyos ating inaasahan. Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan, sa ating pananampalataya, sa pamamagitan noon, inari tayong matuwid ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Hallelujah! Naging matuwid tayo sa paningin ng Diyos. Ano pa ang ating mga inaasahan, ang ating kaligtasan? Na makikita po natin sa Roma chapter 8 verse 24 and 25. Yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Umaasa tayo. Hallelujah! Ano pa ang ating inaasahan? Ang mapagligtas na kamay ng Diyos na makikita natin sa Isaiah 51 verse 5. Ang pagliligtas ko'y madaling darating. Di na magtatagal. Ako'y maghahari sa lahat ng bansa nitong daigdigan. Sa mga pampangin, ako'y hinihintay at pagliligtas ko ang inaasahan. Kita nyo? Ang pagliligtas ng Panginoon, ang pagliligtas ng kamay ng Diyos, yun ang ating inaasahan. Hallelujah! Ano pa? Kalayaan mula sa pagkabulok. O pagkabulok, yung dating buhay natin ay bulok. Lahat ng tao ay nagkasala at walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay nagsipaglihis. Yan. Kalayaan mula sa pagkabulok, yun ang ating inaasahan. Sa Roma 8:21, sapagkat ang sanglilikha ay palalayain sa pagkaalipin ito sa kabulukan. Ang sanlilikha, lahat ng nilikha, walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. At nakakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Yun. Mapapalaya tayo sa pagkabulok. Yun ang mga inaasahan natin. Mga spiritual, hindi yung mga material. Ano ba ang ating inaasahan? Ang muling pagkabuhay. Sabi dito sa Gawa, chapter 2, verse 26, dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila at ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Yun. Ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus, tayo man ay muli ring bubuhayin. Yun ang katibayan na bubuhayin ang mga anak ng Diyos dahil sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ano pa ang ating mga inaasahan? Ang kaluwalhatian ng Diyos sa Roma chapter 5 verse 2. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lumos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Kita nyo? Makakasama tayo sa kaluwalhatian ng Diyos, yung glory ng Diyos nagniningning. Amen, tayo ay makakasama doon. Hallelujah! Sino ang may gusto doon? Mukhang walang may gusto doon. Amen. Baka ang iba gusto sa impyerno. Lahat tayo ay umaasa na tayo ay makakasama sa kaluwalhatian ng Diyos. Makikita natin sa Roma chapter 5 verse 2. Ano pa? Ang kaluwalhatiang nakalaan sa atin. Yun, kita nyo, may kaluwalhatiang nakalaan sa atin. Amen ba? Ayan ang ating mga inaasahan kung kaya tayo naglilingkod sa Diyos. Sa episode chapter 1 verse 18, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang. Umaasa tayo na makakapiling natin ang Diyos doon sa kaluwalhatian. Yun ang pag-asa natin. Kung kaya tayo magtitiis ng hirap dito sa ibabaw ng mundo upang tayo ay makasama sa kaluwalhatian. Kung ang inaasahan natin dito ay puro sarap na lang ng buhay. At ayaw na natin maglingkod sa Diyos. Nakakapagod maglingkod sa Diyos. Hallelujah! Kaya huwag na lang, suko na ako. Mga kapatid, huwag na po tayong sumuko. Patuloy na tayo. Abante! Ang kawal ni Kristo, abante! Hindi umuoran! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon.
Katulad ko, matanda na ako. Ako'y tiniguradong baka ako'y pa-face out na. Buti kayo, bata pa. Kaya talagang wala ng kurungan ito. Amen ba mga kapatid? Paabante tayo. Ang paghahayag ng kalingningan ni Kristo. Isa pa yan. Ang paghahayag ng kalingningan ni Kristo. Ito po, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at ang tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kalingningan. Yun. Sa gitna ng kanyang kalingningan. Habang inaantay pala natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa atin ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kalingningan. Yun. Yun ang ating mga inaasahan. Ano pa? Ang korona ng pagtatagumpay. Diba? Sa 2 Timothy 4:8, 2 Timothy 4:8, sabi po, kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Yun. Yung korona ng pagtatagumpay. Yun ang ating pang inaasahan. Hallelujah! Ano pa? Yung maningning na koronang di kukupas at pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. The incorruptible crown. Hindi kukupas. Ay yung mga korona dito, tinan mo siguro yung mga ibinibigay sa mga beauty queen. Kukupas yun. Yung mga nanalo sa mga palaro, may mga binibigay ng mga, ano tawag doon? Yung trophy. Lilipas yun. Pero sa atin, puro nang di kukupas ang ating inaasahan. Hallelujah! Ngayon, kung tayo walang ginagawang paglilingkod, may aasahan kaya tayong korona? Mga kapatid, wala, di ba? Kaya kailangan tayong maglingkod sa Panginoon. Parang, di ba yung napag-aralan natin ng mga crown, kung may paglilingkod, mayroon kang tatanggapin. Sabi nga, kung mayroon kang itinanim, mayroon kang aanihin. Eh wala ka naman itinatanim mo, maasa ka ng ani. Oh, amen. Kaya dapat, magpatuloy tayo sa paglingkod sa Diyos upang makamtan natin itong mga inaasahan natin na ito. Ano pa? Yung putong na buhay. Manatili kang matapat hanggang kamatayan at ipagkakaloob ko sa iyo ang putong ng buhay. Amen. Tingnan mo, manatiling tapat hanggang kamatayan. Eh kung sa konting pagsubok, eh subo ka na. Ha? Konting pagsubok-suko na, ayaw ko na. Mag-share ako, tinatawanan ako. Ayaw ko na, nakakapagod maglingkod sa Diyos. O, paano natin ngayon maaasahan itong putong ng buhay na ito? Na ito pala ay ang mananatiling tapat. Amen. Hallelujah. Ano pa? Ang buhay na walang hanggan na makikita natin sa Tito chapter 3 verse 7. Upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Pag-asa natin na may tatanggapin tayong mana sa langit at mabubuhay tayong kasama niya magpakailanman. Yun. Yung mana sa langit, may mamanahin pala tayo. Hallelujah. Dito kaya sa lupa. Kung dito nga sa lupa, may kaunting pamana lang, bahay kuko. Na, grabe na ang tuwa natin. Kapirasong lupa. Ito pa kaya, tayo ang tagapagmana. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Kahit saan tayo dapat umasa. Kanino tayo dapat umasa? Tulad nga ng sinabi ko kanina, huwag tayong umasa sa mga bagay na temporal. Ating kurso, ating negosyo, ating ano, ang dapat nating asahan ito. Sa pangalan ng Diyos. Sa awit 52:9. Sa salita ng Diyos. Yan ang ating asahan. Awit 119:74. Sa pangako ng Diyos. Yun, yung pangako ng Diyos, totoo yan. Kaya dapat natin yung paghawakan. Hallelujah! Huwag nating sabihin sinungaling naman ang Diyos. Hindi po. Sabi nga niya, yan ang bagay na hindi niya kayang gampanan ang pagsisinungaling. Yun ang maganda sa Diyos. Hallelujah! May mga pangako siya, napakaganda ng pangako ng Panginoon. Pero at the same time, tayo naman ay may gagawin, mga kapatid. Saan pa tayo dapat umasa? Sa muling pagkabuhay ng mga patay. Sa Gawa, chapter 23, verse 6. Yun. Kasi
muli tayo pagdating ng takdang panahon. Yan ang ating pag-asa. Hindi tayo mananatili sa libingan. Hindi tayo mananatili sa kabulukan. Hallelujah! Si Jesucristo ang ating pag-asa. Siya ang pag-asa sa kaluwalhatian. Kaya ilagak natin ang lubos nating pag-asa kay Jesus. Walang tayong pag-asa kung wala ang Diyos. Tinawag tayo sa isa lamang pag-asa. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Tapos na tayo sa isang pag-asa. Roman number 4. Iisang Panginoon. Iisang Panginoon. Ay, ito, balik muna tayo sa may mga pagpapala pala ang pag-asa. May mga pagpapala tayo sa pag-asa. Ito po, magiging dahilan ng ating pagpupuri sa Diyos. Magiging dahilan ng ating kagalakan sa Diyos. Binabago ang ating lakas. Yun yung mga pagpapala ng pag-asa. Binabago ang ating lakas. Hinihimok tayong mamuhay na maging kalinisan. Makikita natin sa 1 John 3:3 yun. Hinihimok tayong magtiis. Sa 1 Thessalonica chapter 1 verse 3. Binibigyang pag-asa ang nalulungkot. Awit 42:5. Hindi tayo bibiguin. Isaiah 49:23. Yan ang mga pagpapala ng pag-asa. Ang pagbabalik ng Panginoon ay dalawang baitan. Rapture. Ibig sabihin, ang pagbabalik ng Panginoon, ika nga phase 1 and phase 2. Dalawang muka. Yung tinatawag na rapture doon sa alapaap. Mangyayari kahit anong oras ito. At ang tinatawag, at sa Revelation, pahayag 19, verse 11 and 21, bababa hanggang sa lupa. Ang una, phase 1, rapture. Kailangan tayong makasama sa rapture. Sino ba dito ang gustong makasama sa rapture? Taas na ang kamay. Dapat lang. Kailangan tayong makasama sa rapture. Sapagkat pag dumating ang ganito, sa rapture, tayo ay hindi na makakaranas ng kabaong. Sa isang mata, sabay ng pagtunog ng huling trumpeta, tayo ay kukunin ng Panginoon. Pero hindi tayo mauuna sa mga namatay. Bubuhayin niya muna ang mga namatay. At tayong nabubuhay sa isang mata, dadalhin niya sa langit. Sasalubungin natin siya sa alapaap. At ang sabi ng Panginoon, pag dumating ang mga bagay na ito, magalak kayo. Sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, wala tayong dapat ipangamba pag dumating ang rapture. Sapagkat yun ang ating kaligtasan. Pero sa mga taong wala sa Diyos, mga taong unbeliever, hindi naniniwala, sila ang dapat matakot sapagkat doon ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot. Amen ba mga kapatid? Hallelujah! Roman number 4, iisang Panginoon. Isang Panginoon, sino yun? Si Jesucristo, na makikita natin sa Efeso chapter 4 verse 5. Ang pangalan ni Jesus ay nangangahulugan ng ang nagliligtas. Ang nagliligtas. Ang tawag pa lang sa pangalan ni Jesus, ang nagliligtas. Ang salitang Kristo o Mesiyas, ang ibig sabihin po ang pinahiran ng langis o ang pinahiran ng Diyos bilang kanyang lingkod. Kaya pala Jesucristo. Ang Jesus, pangalang nagliligtas. Ang Kristo, ang ibig sabihin pala, pinahiran ng langis. O kaya, tinawag niya, pinahiran ng Diyos bilang kanyang lingkod. Di ba ang Panginoon naglilingkod? Amen! Dapat po nating tandaan na si Jesus ay ganap na tao at pangalawa siya ay ganap na Diyos. Diyos at tao siya. Ang mga katagang anak ng Diyos ay nagbibigay diin sa pagka-Diyos ni Jesus. At ang mga katagang anak ng tao ay nagbibigay diin sa kanyang pagkatao. Kaya anak ng Diyos at anak ng tao. Kaya sa atin, ang ating stand, sa ating pananampalataya, siya ay Diyos na totoo at taong totoo. Amen! Si Jesucristo ang nag-iisang Panginoon ng langit at lupa. Nilalang niya ang buong sansinukob. Makikita sa Colossus 1:16. Hinahawakan niya ang buong sansinukob. Ang kanyang pangalan ay higit sa lahat ng pangalan na makikita po natin sa Philippians chapter 2 verse 9. The name that is above every name. Walang makakapantay, pinakamataas. Hallelujah! Ang lahat ng tuhod sa kanyang harapan ay luluhod pagdating ng Panginoon. Every
knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord for the glory of the Father. Amen ba? Si Jesus ang tagapamagitan ng Diyos at tao. Kita mo, may mga ginagampanan talaga ang Panginoong Jesus. Sa John 14:6, sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At sino man walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Siya ang isang Panginoon. Siya lamang ang daan papunta sa langit, wala nang iba. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dahil lamang kay Jesus. Kaya hindi na tayo dapat umasa doon sa mga santo-santo. Sa Nicolas de Tolentino, San Lorenzo Ruiz, San Juan Bautista, kung sino-sino pang santo. Sapagkat sinabi sa Biblia sa Gawa 4:12 na walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit upang ikaligtas, kundi ang pangalan ng Jesus lamang. Amen ba? Walang ibang daan. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Siya ang ulo ng iglesia na sa Colosas chapter 1 verse 18. Kaya mayroon lamang tayo, mga kapatid, iisang Panginoon ng langit at lupa. Sangayon ba kayo? Amen! Hallelujah! Roman number 5, iisang pananampalataya. O, sige na. Sino pa ang ibang pinanampalataya na natin? Ha? Pupunta nga ako doon sa sa nagtatawas. Kasi ako'y pagagalingin doon. Ang pananampalataya mo na doon sa nagtatawas na pagagalingin ka. Tapos lalagyan ka ng katong, ay, ikaw may ano-ano rin ng kandila. Ay, ikaw, na ano ka ata ng multo. No? Ay, ikaw, ano ata ng duwende. Ako sa totoo lang naniniwala din ako niya nung araw. Punta din ako niya sa Patiros, pila din ako. Dahil may sakit man ako noon. Yun ang pananampalataya ko noon. Sapagkat wala pa akong pagkakilala sa katotohanan. Yan na ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, alamin niyo ang katotohanan upang kayo'y mapalaya. Eh kaso ang mga tao sinasabi na ayaw pang makinig, matitigas ang mga ulo. Ha? At sino pa? Ano bang mga pananampalataya ng iba? Ay pupunta nga ako doon sa Virgin ng Manawag. Dahil ako'y doon sasayaw. Dahil ako'y walang anak. Ay, birmi ng Ubando. Ubando pala. Ubando Bulacan. Sasayaw ang hindi nanganganak. O hindi doon ang kanilang pananampalataya. Huwag po, mga kapatid. Wala po tayong ibang pananampalatayanan ang ating Panginoong Hesus. Yun ang ating kaligtasan. Iisa lamang ang ating pananampalataya. Kaya kung kayo may mga karamdaman, huwag na kayong pupunta dyan sa mga tawas-tawas na yan. Tapos makikipag-ugnayan pa kayo. Minsan nakikipag-ugnayan pa doon sa patay. Galit na galit ang Panginoon na tayo ikausapin pa natin ng mga patay na nananahimik na. Hallelujah! Nandoon na nga, hindi mo na nga nakikita, pala pang pakiusap puno sa pundo. Nananahimik na nga yung tao. O nung nabubuhay, hindi mo kinausap. Nung patay na, sige ang pagmamakaawa mo doon. O hallelujah! Iisa lamang ang ating dadaingan ng problema at ang ating Panginoon. Sangayon ba kayo? Ang Panginoon lang. Wala na yung kung sino-sino pa. Mayroon dyan. Hindi na nga anak, hindi na nakakaanak. Nakita ko nga, pinakita sa TV. Mayroong isang napakalaking bato. At doon sa dulo ay may nakausli talagang parang ano din ng lalaki. At doon na sila sumasamba. Dahil yung magkakaanak. Amen ba mga kapatid? Nasa ano yan? TV Patrol. Hallelujah! Huwag tayo mga kapatid umasa doon. Hingi tayo ng anak sa ating Panginoon. Kasi siya nga ang nagbibigay ng sa lahat. Kaya iisang pananampalataya. Sabi dito, ang pagpapahayag ng pananampalataya ay nangangahulugan ng pagtanggap sa katotohanan tungkol kay Jesucristo. Yan. Yung mga katotohanan patungkol kay Kristo, yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Kung ano siya, o sino siya sa ating mga buhay. Kung ano ang paniniwala natin sa Kanya. Yan, yun ang pananampalataya. Ang pagpapahayag ng pananampalatayang ito ay kailangan upang maligtas tayo. Sa Matthew chapter 10 verse 32-33, Matthew 10:32-33, ang sabi po, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang sa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Kaya huwag nating itatwa ang Panginoon. Pag itinatwa natin siya, tayo hindi rin nakikilalanin sa Ama. Hindi ko yung kilala. Hindi ko yung kilala. Kaya dapat natin siyang tanggapin. Kilalanin.
sa harapan ng mga tao. Huwag tayong mahiya, born again ka na pala. Sister Edith, born again ka na pala. Bakit ako kayo hindi? Sabi ako ng Panginoon, pag hindi tayo born again, kawawa tayo. Kasi sabi ng Biblia, maliban ng isang tayo panganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Eh kung hindi kayo pinanganak na muli, hindi ka paghaharian ng Diyos, di kawawa ka. Sabi niya, Sister Edith, ikaw pala nagpalit na ng religion, ikaw pala ay born again na. Sabi ko, hindi religion yan. Iyak ako yung pakikipag-isa kay Kristo kasi yung kapang sinasabi na tayo'y makipag-isa sa Kanya. Kaya kailangan natin, huwag tayong mahiya. Ha, kapatid, sabihin na born again. Eh ano kung born again? Yun ang sabi nga eh. O ngayon, kahit ka pa presidente ka pa ng Pilipinas, kahit ka pa si Aquino, si Macapagal, Arroyo, kung ikaw ay hindi kayo pinanganak na muli, kahit ikaw pa si Cardinal Sin, kahit ikaw pa si Bishop dyan o kung sino dyan na obispo, kung hindi kayo pinanganak na muli, hindi mo makikita ang paghahari ng Diyos. Hallelujah! Yan ang sinabi. Maliban ang tao ipanganak na muli ay hindi siya paghaharian ng Diyos. O, yun. Ano ang ating pananampalataya? Ano ang stand natin? Na si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas. O, ang iba dyan, ang Panginoon, hindi kilala ang Panginoon. Ordinaryo lang na tao dyan. O, wag po tayong mga kapatid. Yan po ang ating stand. Makikita po natin sa John chapter 20 verse 28. So, bigyan natin ng pundasyon. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. O, di ba? Si Tomas hindi naniniwala kay Jesus na nabuhay na muli. Pero sabi ng Panginoon, nagpakita minsan sa pagtitipon, sabi ng Panginoon, Tomas, ako ito. Sabi kasi ni Tomas, hanggat hindi ko naipapasok ang aking daliri sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala na siya'y nabuhay. Sabi ng Panginoon, Tomas, maniwala ka, ako ito. Anong sabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Kita nyo? Hindi lang Panginoon ni Tomas ang Panginoong Isus. Sabi sa Roma, chapter 10, verse 9, kung ipahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at manali ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Yan. Kung ipahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at manali ka ng buong puso, panaligan natin siya, tayo ay maliligtas. Pero kung tayo nag-aalinlangan, ay malabo tayo. Ano pa? Na si Jesus ang Kristo. Yan. Sabi dito, Matthew 16:16. Ang sabi po, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya ang sabi ni Jesus, mapalad ka Pedro, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Naging mapalad si Pedro. Kasi di ba nagtanong ang Panginoon, kayo, ano ang akala niyo sa akin? May nagsabing, kayo daw po ay ganito, kayo po ay ganito. Pero nung tanongin si Pedro, ikaw Pedro, anong pagkakilala mo sa akin? Ang sabi ni Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mapalad ka Pedro, sapagkat ang mga bagay na yan ay hindi pinahayag sa iyo ng tao, kundi ng aking amang nasa langit. Kaya tayo mga kapatid, sino po dito ang naniniwala ng ating Panginoon ay anak ng Diyos na buhay at Kristo? Amen. Taas ang kamay sa mga nananalig. Mapalad kayo, sapagkat ang mga bagay na ito ay hindi inihayag sa inyo ng mga tao, kundi ng ating amang nasa langit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos. Kinilala. John 20:31, ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niyo. Paniwalaan natin na siyang Mesiyas, siyang anak ng Diyos, upang sa ganoon tayo ay magkaroon ng buhay. 1 John 2:22. 1 John 2:22. Sino nga ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Yun, yung tumatanggi kay Kristo ay hindi naman yan ang Panginoon. Yan ay ganun lang. Yun ay mga Antikristo. Ang mga Antikristo ay ang mga taong nagpapahayag na si Kristo ay hindi napunta dito sa laman. Tayo, ang paniniwala natin siya ang Diyos na nagkatawang tao na matay, nagpunta dito nagkatawang tao. Ibig sabihin ng nagkatawang tao, may pinanggalingan
makapangyarihan siya. Siya ay Diyos na katawang tao. Yun ang ating stand. Ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak, yun ang Antikristo. Pag kinilala natin ang Anak, kilala rin natin ang Ama. Pag pinapurihan natin ang Anak, at the same time, pinapupurihan natin ang Ama. Amen. Si Jesus ang anak ng Diyos. 1 John 4:15, ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Kung pinapahayag natin na si Jesus ang anak ng Diyos, nananatili sa atin ang Diyos. At ang Diyos naman ay nananatili naman sa Kanya. Amen. Kaya, ipahayag natin na si Jesus ay anak ng Diyos. Panindigan natin ang ating pananampalataya at manatili tayong tapat sa ating pananampalataya. At bilang mga mananampalataya, anong gagawin natin? Huwag nating kaligtaan ang ganitong pagtitipon upang sambahin, dakilain, at parangalan at paglingkuran natin ang ating Diyos. Amen ba? Huwag nating kaligtaan ang ganitong pagtitipon na tayo sumasamba. Napakagandang tingnan. Biruin mo, mapalad tayo. Magpalinga-linga ka dyan. Ang iba dyan nasa sabungan. Ang iba dyan nasa beer house. Ang iba dyan, pero mapalad tayo dahil nagbibigay tayo ng parangal sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Minsan nakikita ko, iilan lang talaga nagpaparangal sa Diyos. Mapalad tayo mga kapatid, tayo tinawag ng Diyos. Hallelujah! Dapat tayong magpasalamat sa lahat ng sandali. Kung hindi tayo hinipo, wala tayo dito. Saan tayo? Baka nandun tayo sa nakikipag-hulda sa bangko. Nang nahulda, umaharang ng tao. O kita nyo ang mga buhay nila, one-click lang, wala na rin sila. Amen! Nasa Roma number 6 na tayo. Iisang bautismo. Ang bautismo ito ay bautismo sa tubig. Sa Gawa, chapter 2, verse 41. Ano ang bautismo sa tubig? Ang bautismo ng tubig ay ang paggamit ng tubig sa isang tao sa pamamagitan ng pagwiwisik, sa pamamagitan ng pagbubuhos, o sa pamamagitan ng paglulubog sa Kanya, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ayon sa utos ng Panginoong Hesus. Yun ang bautismo. Pero sa ating paglulubog, ang iba ginagamit pagwiwisik, ang iba ginagamit pagbububo. Tayo paglulubog. Matthew 28:19 ang sabi po, kaya humayag kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo. Ito, sinabi ito ng Panginoon. Humayo at gawing alagad at bautismuhan. Talagang kasama ang bautismo, mahalaga mga kapatid, ang bautismo. Hallelujah! Sa Gawa chapter 2 verse 41, nasa 3,000 tao ang nabautismuhan. Dahil ang mga tao ito ay naniwala sa sinabi ni Pedro. Anong sabi ni Pedro? Pagsisihan ninyong talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ito yung mga kausap ni Pedro, nung mga araw si Pedro. Sabi ng mga tao, anong aming dapat gawin? Ang sabi dito, ang sagot ni Pedro, pagsisihan ninyong talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo. Ganun din sa atin, ano ang aming dapat gawin? Pagsisihan natin at talikdan natin ang ating mga kasalanan at tayo po'y pabautismo. Sino ba dito ang hindi pa nababautismoan? Hindi yung binyag natin nung tayo isilang ha. Yung bautismo ngayong Kristiyano tayo. Sino ba? Taas ng kamay lang, yung hindi pa nababautismoan. Kailangan po tayong pabautismo. Dapat ano natin ang bautismo na yung schedule. Walang problema, may swimming pool tayo. Hallelujah, ang swimming pool natin. Ang swimming pool natin, yari na nung 2009 ata eh. Ayun o. Iaasin mo lang yan, mga kapatid, ayun. Nung paginawa ni Pastor Piro, wala pang nababautismoan. Dito na lang tayo babautismo. Gawin natin ang swimming pool. Punuin natin ng tubig. Ang mahalaga doon, ang seremonya. Hallelujah! Kasi mga kapatid, mahalaga po na tayo po'y mabautismuhan. Kung natatandaan po ninyo yung sinabi po ni Brother Noel na yung Ethiopia, nung Ethiopia at saka si Filipe, nung masiran ni Filipe yung Ethiopia, ang sabi niya, anong aking gagawin? Ito, meron ng tubig dito, bautismuhan mo na ako. Wala nang dahilan para hindi mo bautismuhan. Ganon din tayo mga kapatid. Ang iba nga dyan, ngayon palang nasiran,
Kayo pa kaya na ilang taon na? Magsisit tayo, pag-usapan namin kung kailan natin isisit ang bautismo. Kasi kailangan lahat tayo mabautismuhan. Sabi po dito, Colossians chapter 2 verse 12, kung kayo'y nabautismuhan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Ibig sabihin mga kapatid, nung tayo'y bautismuhan, di ba binautismuhan tayo, inilubog tayo? Nung tayo'y inilubog, yun ay sumisimbolo na ang luma nating pagkatao ay nalibing na kasama ni Kristo. Di ba inilubog tayo, ang luma nating pagkatao nalibing. At nung tayo'y umaron, tayo'y nakasama sa muling pagkabuhay ni Kristo, nang ibig sabihin tayo ay binigyan ng buhay, bagong buhay, at malinis na muli. Amen ba? Yung ating lumang pagkatao na ilibing, at nung tayo'y umaron, isa na tayong bagong nilalang. Yun po ang sumisimbolo sa bautismo. Palatandaan na tayo na nga ay tunay na Kristiyano. Hallelujah! Ibig sabihin, nagkaroon na tayo ng bagong buhay. Nung tayo'y umahon, yung lumang pagkatao na iwan, at ang tayo'y ngayon, nung tayo'y umahon, tayo na ngayon ay binigyan ng buhay. Nung ilibing pala, nung tayo'y ilubog, nalibing ang ating lumang pagkatao. At nung tayo'y umahon, nagkaroon tayo ng bagong buhay at nilinis ang ating budi. Yung pala ang palatandaan. Yung pala ang sumisimbolo sa bautismo. Hallelujah! Gawa, chapter 3, verse 27. Sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. O, kita nyo? Ibig sabihin, ibiniis natin si Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Kaya kung hindi tayo nabautismuhan, sabi dito, sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinanahanan ni Kristo. Yun, kaya pala dapat mabautismuhan. Amen. Gusto nyo bang panahanan ni Kristo? Amen. Sapagkat kung hindi si Kristo, baka iba ang manahan. Amen. Baka iba ang manahan, masamang espiritu. Huwag tayong padaya, huwag tayong paalipin sa masamang espiritu. Kailangan si Kristo. Sa Gawa chapter 2 verse 38, tinatawagan tayo ni Pedro na pabautismo para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ito ang isa sa pangunahing hakbang tungo sa kaligtasan. Ang bautismo sa tubig ay hindi pisikal na paglilinis. Akala natin pag tayo nilubog para na tayong maliligo, na tayo maalis ang ating mga dumi-dumi. Hindi po. Hindi po to pisikal na paglilinis, kundi espiritual na paglilinis na nagbubunga ng malinis na budhi. Yon. Nung tayo ilubog, nung tayo umahon na, nalinis na ang ating budhi. Ang ating budhi ay tunay na nalinis. Na masasabi po sa Gawa, chapter 22 verse 16, episode 5:26. Nung tayo'y nabautismuhan, espiritual na bautismo pala yun. Hindi physical na paglilinis. Espiritual na paglilinis. Ang ating budhi ay nalilinis. John 3:5, sinabi ni Jesus, maliban ang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya mahalaga ang mabautismuhan. Hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang bautismong ito ay paglubog sa tubig. Paglubog. Diba? Sabi dito sa Matthew 3:13-17, binautismuhan ni Juan si Jesus sa ilog Jordan. Sabi ni Jesus, hayaan mo itong mangyari sapagkat ito ang nararapat ngayon upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kung natatandaan po natin si Juan Bautista at ang Panginoong Jesus, sabi po ng Panginoong Jesus kay Juan Bautista, bautismuhan mo ako. Ang sabi ni Juan Bautista, Panginoon, yatak, ako ba ang magbabautismo sa iyo? Samantalang dapat ako nga ang iyong babautismuhan. Sabi ng Panginoon, hayaan mong mangyari ang mga bagay na ito upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kalooban pala talaga ng Diyos. Kaya hayaan, sabi, kahit na nga si Jesus, nagpabautismo siya. Amen! Roman number 7 na tayo. Iisang Diyos Ama. 1 Corinthians 5:6. Ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo nabubuhay para sa Kanya. Yan, iisang Diyos Ama. Siya ang Diyos Ama ng lahat ng Kristiyano. Siya ay higit sa lahat. Siya ay kumikilos sa lahat. Siya ay nananatili sa lahat. Siya ang Diyos Ama magpakailanman. Amen. He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Hindi nagmamaliw
Alpha and Omega. Amen! Ngayon, sa ating pagsasabuhay, kasi kailangan ng ating pinag-uusapan, may nag-apply sa ating buhay, sasabihin natin, ano naman ngayon mga nangyayari yun? Hindi naman namin alam yun. Ano ba yun? Ito, pagsasabuhay natin, anong dapat natin gawin? Ang 7 iisa ay mahalaga. Pag-aralan natin ito ng mabuti. Yan, tulad yung mga tinalakay natin. Ipangaral din natin ito sa iba ng malinaw. Ipangaral din. Mauunahan tayong paliwanagan ng mga ibang sekta. Tayo hindi humahayo. Kaya nauunahan tayo ng ibang mga sekta, sila masipag. Masipag tuloy itong mga kulto. Ano pa? Ipaglaban natin, laban sa maling paniniwala. Diba? May matatagpuan tayo dyan na magsishare sa atin ng isa kanila ring paniniwala. Ngayon, kung may nalalaman ka, i-share mo rin yung paniniwala mo. Oh. Ako, may na-encounter ako dyan. Sige, pinatutuloy ko. Sabi ng Panginoon, kung may magdala sa inyo ng ibang mabuting balita, maliban sa balitang aming ipinahayag, huwag niyong paniwalaan, pakasumpain. Pero ganun pa man, ang kahalagahan lang ng marunong din tayo. Maganda rin na makipag-usap tayo sa kanila para makita natin kung tama nga rin ba yung ating pananaw. Amen ba mga kapatid? Pero maganda talaga na tayo rin ay may alam. Amen ba? Parang kung sa ganon, pwede na rin naman natin ipagtanggol ang ating pananampalataya. Amen. Hanggang doon lang mga kapatid. Sana po ay nakakuha po kayo ng aral sa ating pong mga tinalakay. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na amin pong napakinggan. Salamat po, Panginoon, na maitanim ito sa matabang bahagi ng aming mga puso, Panginoon, na hindi na po namin ito makalimutan, Lord God. Hallelujah. Hayaan mo, O Lord, na kami makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami, pagkapuspusin ng iyong banal na Espiritu, upang kami, Lord, ay magkaroon ng lakas na magpatuloy para sa iyo. Amen. Lapakan ulit.